nga po kasi ngayon ay maglulunsad nga daw itong gobyerno ng anti-deepfake at scam detector app. To tell us more about this app, mga kapatid, paano ito makakatulong sa publiko, kailan po ito magsisimula, ano pang ibang ginagawa ng gobyerno para labanan po ang deepfake. Nasa linya na po natin ngayon si Asek Aboy Paraiso, ang spokesperson ng DICT. Good morning po, Asek. Morning, Asek. Good morning, DJ Chacha, Ma'am Ruth. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Asek, pag-usapan po natin ito bago nga ang midterms election sa Mayo. Nag-anunsyo po ang Malacanang na maglalabas daw po ang gobyerno nitong tinatawag na anti-deepfake at scam detector app. Sinasabi dito katuwang daw sa proyekto ng DICT ay ang PCO, kasama din yung CICC, COMELEC at PNP. Gusto po naming malaman ano pong kakayahan ng app na ito at meron din ba itong AI detection Detector, oo. or manual verification yung gagawin? Paano po siya nag-work? Medyo napuputo lang po tayo. Asek, wait lang po Paayos ko lang po yung linya. Oo. Asek, hello? Ayan. Nako, importante po yung unang tanong kasi tungkol agad sa ano ba yung kakayahan ng app na ito. Oo. Kasi minsan may mga app tapos parang wala rin namang ginagawa. Parang hindi mo rin, walang resulta, di ba? Mag-report ka tapos Hindi, walang tsaka alam mo feedback. ako talaga even before Ruth ang sinasabi ko, yung social media platforms, dapat alam na nila eh. Mas active sila Mas sa mga active ganito. sila to take down post na alam naman na peke na, di ba? So ayan po, maya-mayang kaunti, balikan nga po natin itong si Asek Aboy Paraiso. Marami-rami sila dito na collaboration ng mga government agencies natin. Kaya ang layunin nga daw po niyan, sabi sa mga balita, proteksyonan ang publiko, mapaordinaryo ka man o hindi, laban dito sa deepfake videos, AI-generated scams, at lalong-lalo na fake news sa panahon po Kaugnay ng sa halalan. eleksyon. Kung saan napakabilis kumalat po ng disinformation. So nasa linya ulit, kausapin natin Asek Aboy. Yes, ma'am. Good Oo. morning po. Sana okay na yung linya. Maayos Okay na na. maayos na. Asek Aboy, ito nga po, balikan lang po natin yung unang tanong ha. Ano po yung eksaktong kakayahan nitong app na ito? Well, ito ang ini-envision natin dito sa app na to na kakayanin niya ho mag-detect ng mga deepfake videos if it's computer generated. Tama ho kayo, may AI capacity din, may AI capabilities din po to spot naman ho even yung mga kasi kailangan mabilis yung pag-detect ng mga deepfakes, lalo na yung mga complex ones kung saan yung gayang-gaya na talaga. So it can detect if it's computer generated, yung lalo-lalo na yung mga features, the lighting, yung movement, at saka yung manipulation, lalong-lalo na sa mga manipulation of videos. So, Asek, kung sakali itong app na to, i-install mismo namin sa mga cellphone namin. Halimbawa ako, makakita ko ng isang kandidato na parang pakiramdam ko, hindi totoo to. Ganon siya mag-work? O kayo Ay, lang hindi mismo ko. ang gagamit nito? Paano siya? DICT ho actually ang CICC ho bilang sila ho ang investigation na arm at saka agency ho ng DICT. Sila ho yung merong mag-i-install ng system at saka application na ho na to. Meron naman ho, DJ Chacha, to be fair naman ho, meron tumayang at tinatawag natin dito yung mga open source applications o yung mga hindi naman. Pag open source kasi ibig sabihin available sa market. Some are paid, some are not paid. Kaya yun nung natandaan niya yata nung lumabas yung video ng ating presidente, nagpakita tayo, nag-demo tayo ng mga open source applications na available sa market. So, ibig sabihin, Asek, kung ang isang ordinaryong citizen ay makakita po ng deepfake or kanina pinag-uusapan namin ni Cha yung nangyari nga sa akin na may deepfake video sa akin, ano pong gagawin? Isi-send po sa inyo tapos kayo po yung tatrabaho para malaman nyo po kung deepfake ito o hindi? I-report lang ho. Tapos mayroon naman i-copy lang yung link, isi-send lang ho sa atin. Tapos titingnan na ho natin yung mga links na to, i-report din ho natin sa mga social media platforms. In fact, yan ho ang talagang drive ng yung bagong administrasyon ho ng DICT, palakasin yung cooperation at collaboration ho natin with the social media platforms. So, in fact ho, last week lang ho, kasama ho si Secretary Henry Aguda nung kinausap na ho natin itong Meta para ho talagang pabilisin yung reporting at saka take-down mechanisms. Ang maganda naman hong nangyari, na-testing din ho natin kaagad last week, DJ Chacha, within a matter of hours, pag ang gobyerno na ho ang nakipag-usap sa kanila,
na-take down ho nila yung mga deepfake videos, lalo na ano. And to be fair po, wala ho talaga yung pinatake down natin is both yung video ng ating mahal na Pangulo at yung ating Vice President. So talagang lahat ho, wala ho tayong wala tayong sinisino whether anong color ang binibiktima ho, talagang deepfake is deepfake. Yun na lang ho yung gusto natin sabihin, DJ Cha. So yung itatanong ko kasi like maganda po yung sinabi nyo na in a few hours mati-take down na yun. Nangyari po kasi sa akin nung nagkaroon ako ng deepfake, parang inabot ng 2 weeks na nireport na po namin, hindi po agad na take down. Pero syempre, ako na nga ito, nakiusap na nga po yung aking media company doon sa Facebook. Pero paano nga po for ordinary citizens na baka sila halimbawa, or even influencers no, na wala rin namang connection sa mga malalaking network, sa kanila po ay pwede rin pong mangyari yan na ma-take down agad. Tama ho. Ito ho kasi is a special arrangement and collaboration ho na ginagawa ho ng ating pamahalaan at saka yung mga social media platforms. So kung halimbawa ho, on your own, you can report. Pero kung gusto nyo ho, tumawag ho kayo sa inyong DICT, sa CICC po, para mas mapabilis ho yung process kasi meron tayong green lane mechanism with regards to these social media platforms para kung mas mabilis yung pag-request ng takedown. Okay. Ako, Asek, gusto ko lang malaman kasi tama po ba ilalabas natin yung app before the election? Nasang stage na po tayo? Developmental stage? Malapit na po ba tayo sa pilot testing? Hindi ho siya ilalabas. To be clear po, yung itong system na to at application na to, gagamitin ho ng pamahalaan. Hindi siya magiging available sa public. To answer your question squarely, kung asang stage na, nandito tayo dito sa technical verification ng capability. So, nung application na ho na to. Oo. Magkano po ang budget na inilaan po ng gobyerno para po dito sa app na ito? Well, medyo mas mataas do sa unang nilaan nung ito ho medyo mas mataas do sa unang in-announce ho nung previous administration ho na CICT do sa pag-acquire ng system na to. Oo. So kung Magkano? magkano po ba yung una at magkano na yung ngayon na na-approve na budget for this app? Nung una ho, ang in-announce sila 2 million. Maging makatotohanan din ho kami. Nung ini-evaluate ho namin, hindi ho talaga kakayanin ng 2 million yung application na to para makapag-detect ng app na to. Oo. So, sino pong private partner natin dito? Meron po ba? Or developer na kasama dito sa proyekto? And how many... Again, sige po. Tuloy po, Asek. We're still undergoing yung technical verification of capabilities. So ito ho, dapat vendor agnostic ho to. So pag in-acquire ho natin to, which has several vendors available, hindi ho tayo mag-specify kung sino yung vendor nito. Pero yung so hindi magagamit na po ba siya as in ngayon? Kasi parang timing sana halimbawa may mga fake reports na kumakalat lalo na for example sa local elections no na siniraan yung isang kandidato, kasi sabi po dito may mga fact checkers din daw po. So paano po yan magagamit na ba yan ngayong eleksyon? Ito, ginagamit na ho natin as part of the proof of concept po nung iba't ibang mga vendors ho natin, nagagamit na ho na natin sila. Oo, Asek, I'm just curious. Para lang din alam ng mga listeners and viewers natin, bakit bawal i-share yung mga vendors natin ng project na ito? Well, hindi naman siya hindi siya bawal. Hindi pa lang ho natin siya Pa-finalize. natatapos yung Oo. Pero if hindi pa natin na-finalize kung sino yung vendor, aabot po ba tayo bago mag-eleksyon? Magagamit na ho natin siya as part of the proof of concept po, DJ Chad. Gaya yung sasabi natin, yung iba't ibang mga vendors, siyempre tinitingnan natin kung yung part of the technical verification, nagagamit na ho natin siya para i-prove ma-prove yung concept nung at saka ma-test yung capabilities nung iba't ibang mga nila. How many mga products nila. Asek, ilang vendors po itong pinag-uusapan natin na magiging partner po ninyo? I think 3 ang same technology, 3 ang vendors. Oo. Ito po ba ay local or international vendors? Hindi. Medyo foreign yung technology po. Okay. So if ever magkakaroon po naman ng transparency at makikita natin yung pag sinabi nyo parang nasa testing stage at nagagamit nyo na ngayon. So pag na-finalize po yan, makikita naman po natin yan at malalaman natin.
Definitely, kasi part yan ng bagong GPRE, yung Government Procurement Act po natin. So, what timeline yung meron ang DICT sa ngayon? Kailan nyo probably ipapakita po ito sa publiko? Siguro ho, pag na-verify na ho natin, tingnan ho natin baka next week pwede na natin pakita yung capabilities. That's Oo. good, Yung that's totoo, good. capabilities niya. Kasi po makakatulong nga rin yan sa ating mga voters para ma-verify nga yung mga kumakalat din na fake news or yung minsan parang nagsisiraan na po yung mga kandidato, kanya-kanya silang kanya-kanya silang labasan ng mga press release or minsan hindi mo na alam yung kung ano yung totoo at hindi, 'di ba? Parang ganun. So, kunyari may po. kaso ang ganitong kandidato or merong, 'di ba, may mga napasok na kontrobersya. So yung mga ganyang impormasyon, makatutulong din po sana sa ating mga voters at sana nga magamit natin before elections. Tama po. Rest assured naman independent po ng mga pag-procure natin dyan. We have other technologies to do. Kasi ang deepfake detector just to explain the technology yung para siyang scrubbing mechanism doon sa internet para mas mapabilis yung pagre-report natin. Pero to detect or to determine if a video is deepfake or not, mayroong ibang applications. Gaya ho na sinabi natin dati, nung lumabas yung isang video ng ating Pangulo, may mga applications na tayo available to detect whether a video is manipulated or not. Yung deepfake, it's a scrubbing mechanism doon sa mga social media para mas mapabilis, para magre-report din tayo doon sa mga social media platforms kasi meron dito yung agreement sa kanila if it's an AI-generated video or a deepfake video. Meron silang parang flagging mechanism. Pag mapapansin nyo, iba mga AI-generated videos ngayon, naka-blur na. Tapos nakalagay na sasabihin ng whether it's Facebook or other. This is AI-generated content. Gano'n. So mabilis din Kumbaga seconds lang madedetect agad nung app kung deepfake ba or scam or fake news yung ilalagay doon ng DICT. Opo. Ganun po yung mangyayari. Opo. Pero yung fake news dahil content related siya, doon naman pumapasok yung sinasabi niyo kanina. Na fact-checkers. Fact-checkers po. Naalala ko lang kasi, DJ Chaasek, yung news na, so, eto, gusto natin mahabol sana for elections, pero malaking problema rin halimbawa yung mga love scam. Nakita ko kasi yung Ang dami nun. nag-demo si NBI Director Santiago na yung naiba mismo yung parang real time na iba yung itsura ni Director and then may video, yung may video talaga na Nag-iba yung itsura, kala mo oo. totoo, hindi na naging parang babae, AI. Correct. pati boses. So dapat parang kung ganun naka-high-tech yung ating technology, dapat yung pangontra natin, Mas high-tech pa. Oo, 'di ba? Asek. Tama ho. So yung mga Kasi- ordinary citizens na magre-report ng mga ganitong posibleng scam, lalo na yung mga nakuha ng malalaking pera, pwede rin po nila gamitin 'yan. Ay, ito lang masasabi natin dyan, Ma'am Ruth. Kaya nga sa CICC, yung Cybercrime Investigation Coordination Council natin, ang drive natin dyan talaga, palakasin yung reporting mechanism para independently, halimbawa, suspetsa pa lang nila, deepfake na to or kaya AI-generated to at ito yung isang scam. I-report na nila doon sa CICC natin, sa hotline 1326 natin. Tapos ang pamahalaan na ang mag-iimbestiga if this is deepfake. Tapos two-pronged approach. Una, i-report para immediate takedown. And second, magkakaroon ng investigasyon para sa attribution and apprehension. Para naman ang humahuli at talagang untried ng bagong DICT natin sa pangunan ni Secretary Henry Aguilar, panagutin talaga itong mga criminal na ito. Kasi talagang unang-una, pagdating sa election tama ho kayo seryosong usapin ho talaga ang fake news at deepfake dahil it subverts the will of yung mga botante ho natin at saka election process natin It's talaga, it's a matter of national security na ang treatment ng DICT dyan. Asek, ngayon po, dahil papalapit yung halalan, sino pong nagmo-monitor nitong mga election-related content? Si COMELEC po ba or si DICT? Paano po ginagawa nyo dyan ngayon? Ang election-related content gaya ho ng in-announce ho natin, ang inatasan na ho ng Pangulo dyan is yung PCO ho natin. Katuwang ho ang DICT for the technical assistance pagdating ho doon sa mga tools, applications to una-una, pwede rin ho yung mga tools natin gamitin pang monitor. Kaya nga ho yung in-announce nila na yung parang deepfake monitor, yun yung talaga yung talaga ipoprocure natin para maka-monitor natin
automated yung deepfakes sa ating mga social media platforms. Tapos naman ang talagang taga-impose niyan talaga is COMELEC. So it's a full of government approach Oo, po. oo. So, anong magiging role doon ng DICT? PCO ang magde-detect, COMELEC ang mag-iimbestiga. Saan po papasok dito ang DICT? So ganito, COMELEC ho ang mag-detect, sila ho yung mag-monitor. DICT ho ang technology provider when it comes to titingnan mo kung talagang deepfake ba yan using our tools and applications. So, at ang gagamitin nating rules for election violations at saka mag-i-enforce niya mga rules na yan is COMELEC po. So, full of government approach po. Oo, yun nga yung sinasabi kanina. Pero bukod po dito sa app na ito na napakagandang balita nga po no para sa lahat, meron pa bang ibang long-term digital literacy campaign na ginagawa po ang DICT para labanan pa rin po itong fake news? Oo, tuloy-tuloy ho. Actually, yan ho, isa sa mga major changes na makikita nyo ho sa DICT. Magiging mas vocal, papalakasin natin yung information drives and educational campaigns ho natin when it comes to hindi lang ho deepfake and fake news, other various forms of scams po. At paano ho sila maiwasan. So, magiging visible ho talaga at mararamdaman nyo ho talaga ang DICT ngayon. Oo. ASEC, are you looking at tapping social media influencers na kumbaga matindi talaga yung following para po tulungan yung gobyerno na labanan po yung fake news? We do not discount the fact po as long as we appeal to the patriotism of these hindi lang ho social media influencers pati mga celebrities gaya ho yung dalawa pag gusto niyo mag-volunteer at gumawa ho tayo ng educational campaign. Ay, sige po. Oo. Open ho ang talagang, hindi lang ho open ang DICT but we really foster and we really advocate for collaboration with the private sector, lalo na pag-getting ulit. Si secondary is galing po sa PISAP at sa private sector. Siguro I'm not sure if this is still part of yung alam ko kasi yung parang halimbawa prosecution or yung pagpapanagot dun sa posibleng nandito sa mga likod ng scam. So paano po yung with the app, with the hotline, paano po yung proseso naman sa pagpapanagot? Mai-ensure din po ba na yung coordination with other agencies na mapaparusahan or matutukoy din po itong mga scammers, like in my case yung sinabi kong AI ko, it turns out parang international abroad pala ginagawa itong mga ganito. So, eto naman yun kaya nga pinapalakas din at saka talagang ini-empower natin yung ating Cybercrime Investigation and Coordination Council. Gaya ho na sinabi nyo, kasi nasa kanila yung tools for the proper investigation. Yung una, yung digital forensics, yung pagdidetermine after magkaroon ng detection at saka ma-determine ng isang video is deepfake. Tapos sila rin kaya nila i-locate at i-determine yung proper attribution. Tapos papasa na natin sa law enforcement para sa apprehension. But now we're looking at the possibility kasi nagpatawag na ng CICC Council meeting si Sec Henry para to look at the possibility na magkaroon na ng task force talaga through a JMC, a Joint Memorandum Circular, na pagdating sa fake news, pagdating sa online scams at pagdating sa online illegal gambling, parang talagang i-empower si CICC hanggang sa paghuli, tapos ipasa na natin sa prosecution service natin. At we would make sure na pag halimbawa inimbestiga ng CICC to, talagang pag pinasa sa prosecution service, malakas ho yung kaso at mapapanagot natin sila. Pagdating mo doon sa sinasabi ni Ma'am Ruth, sa mga palad, talagang ang nature ho talaga ng mga scams natin yan, tsaka mga online scam hubs po natin yan. Talagang iba talaga outside the country kasi borderless nga to Itong problema to na i-experience na to. So magiging active din kami sa participation natin with international communities on how to address this particular problem of yung pagiging borderless at saka shared responsibility. Ang tawag nga ako nila dyan at talaga tinututukan namin yung the whole of society approach naman, hindi na whole of nation, whole of society approach to address this problem. Yung binabanggit niyo po kanina na task force, is that the same thing dun sa pagtatagpo ng Digital Council na binabanggit po dun sa TRICOM hearing? Yan din po ba yon? Hindi pa ho. There is a particular provisions that we can now do sa administrative code ho natin. Kasi ito, may police power na ho yung ibang mga ahensya natin. Ang tools ng detection nasa sa CICC na ho. At talaga ang expertise na sa CICC na ho. So we can execute this through a joint memorandum circular between different departments para
ang mangyayari yung task force, yung iba't ibang mga powers tsaka mandates ng iba't ibang ahensya, itutok at i-delegate sa isang ahensya rin ng pamahalaan. ASEC, anong take nyo po dun sa pagtatatag ng Digital Council? Kasi syempre may mga grupo na nagsasabi, paano daw babalansehin yung freedom of expression tsaka yung paglaban doon sa disinformation. Kapag natuloy po yung pagtatatag ng Digital Council and even yung task force po na binabanggit ninyo, sino yung final arbiter ng fake news? Sino magsasabi kung fake news talaga yan? Is it the government, yung AI system ba, or magkakaroon ng independent body? So, linawin ho natin. So, ang task force ho, talagang pag may nakumit na crime, na-determine na through using our tools, various investigation techniques, na-determine na may crime. So, yun ho yung responsibility ng task force na imbestigahan, digital forensics, at saka yung sa apprehension ho, para maipasa natin sa prosecution. Doon naman ho, doon sa proposal ng TRICOM na Digital Council po, this is a regulatory body. This would form part na yung tinatawag ho natin na yun yung isang issue doon sa freedom of expression and speech natin. Pagkakaroon, pag may regulatory body kasi, may prior restraint. Ibig sabihin, mamanduhan kayo na, ito hindi nyo pwede gawin. Para sa KBP ho ba, pagdating sa inyo. So may mga, na kayo, may nagbo-monitor na ho kayo. Yun ho yung trabaho naman ho, Digital Council. Ang stand naman ho ng DICT dyan, we would support po and we would submit to the wisdom of Congress. Pero talagang ngayon, sinusubukan natin at pinapakita natin sa tulong ng mga cooperation natin sa social media platforms, baka hindi na kailangan kasi through collaboration works. Kaya pag halimbawa naman it breaks down, baka doon tayo actively propose na sige, na natin yan, i-push na natin yung Digital Council na yan. Kasi again, tama ko kayo, there's a thin line to balance yung freedom of speech natin for tapos yung the exercise of police power ho naman ng estado. So medyo doon ko lang na-gets na parang yung binanggit nyo kasi yun na example is yung Digital Council is like the KBP, di ba? So siguro maganda rin na parang, pero sinabi nyo naman na posibleng hindi na rin kailangan na pwede naman kasing magbigay na lang ng input yung mga mas talagang nakakaalam. Halimbawa yung mga influencers nga, na kung ano yung pwedeng idagdag nila at i-share nila doon sa mismong experience nila or yung sarili nilang recommendations. Kasi parang ang hirap ASEC pag ang daming iba-ibang grupo or iba-ibang agency, yung sinasabi ko kanina, when it happened to me, sino bang tatawagan ko? DICT, NBI Cybercrime, PNP Cybercrime. Parang, yun na nga, maganda sana na talagang may isang body, na talagang mangangasiwa doon sa mga ganyang bagay. Of course, yung parang advisory body siguro, yung mga ganitong council, ASEC. Tama ho. Kaya ang tawag po natin dyan is yung the practice of self-regulation ho. Imbis na estado ang mag-regulate at masabihan kami na masyadong gigil doon sa pag-exercise ng police power ho natin. Gaya ho ng KBP, hindi naman ho yan government agency or instrumentality. So self-regulation ho ang pinapractice natin. The industry itself would regulate yung industry mismo. Yung sinasabi nga, halimbawa, naalala ko lang sinabi din ni Chairman Garcia, COMELEC Chairman, na wala pa kasi tayo talagang batas na nakatutok dito sa mga particular, may mga iba, yung mga di ba, yung mga online, yung particular dito sa cybercrimes, pero may ibang mga batas, halimbawa yung cyber libel, yung mga ganon. Pero parang nung naglabas sila halimbawa nitong resolution for the use of social media, ang sinasabi niya rin ay maganda yan to start the discussions or kung questionin ba yan sa Supreme Court, it's okay to start the discussion. Pero nakikita rin ba natin na setback yan na walang particular na law dyan para tungkol dyan sa mga ganyan? Well, tinitingnan natin yung global standards. Ang pang-trend ho talaga ngayon at saka ang pinaka-effective way of implementing it is self-regulation ho talaga. Ibang usapin naman ho, halimbawa, again, gamitin ko example yung mga settings natin dito sa Pilipinas. Yung pag-regulate naman doon sa mga platforms, gaya ng pag-regulate sa mga networks na para tiyakin na hindi magamit. Ang nagiging problema ho dyan is yung jurisdiction naman over these platforms kasi wala ho sila mga opisina dito sa Pilipinas. So, you cannot acquire jurisdiction over them. There are some models around the world ang ginagawa ho. And hopefully, hindi tayo humantong dito kasi ang sinasabi ho natin, we're trying to really push for through collaboration with the social media platforms. Ang ginagawa sa ibang bansa, binaban ho totally mga platforms. Oo. So,
Hindi pa natin magawa those are the dito, scenarios. di ba? Oo. Napag-uusapan po ba yan, Ase? Kasi yun, ako ang stand ko rin. Kung social media platform ka, ang laki mo, you have the means, the money, bakit di mo kaya mag-take down? Lalo, ba't di nyo kaya tignan kung alin dyan ang fake sa hindi? To be fair naman, no, as we speak naman po, there is an existing collaboration that we think works. Na gaya ho nito, Monday lang ho last week nakipag-usap si Sec Henry. That same week, nagkaroon kami ng report ng fake news tsaka deepfakes with regards to the president and the vice president. Na-take down din in a matter of hours. Mabilis na. So, medyo mabilis. So, it's a way of government extending also na parang we would work within your system, pero kailangan din, you have to realize that these are the concerns of our country. Na we consider these things as yung mga matters of national security, Yes. matters ng that are of public interest na naapektuhan yung bansa namin, especially with the growing democracy like the Philippines. Asek, yung particular incident na yan, ang ginawa nyo, nag-report muna kayo bago nila tinake down. Can they not do it on their own din? Na kumbaga, kahit hindi i-report, kaya nila mag-take down, kaya nilang alamin itong mga social media platforms kung alin ang peke sa hindi? Meron no silang mga self-regulators so sila, meron silang mga sariling detectors so nila that they do that. Pero sa sobrang laki naman ho talaga ng platforms nila at Nahirapan sobrang din sila. daming bansa na kinikater, talagang yun sa parte na yun, naiintindihan natin na kailangan magkaroon ng may magre-report sa kanila to flag these particular concerns. Ang talaga what we're trying to improve really is the response time within their system, within Mas their mabilis. procedures. Oo. Para pag plinag, mas mabilis yung pag-i-evaluate nila. Oo, kumbaga hindi Gaya na aabuti nung ng oras, nakakalimutan Asek, baka kaya next time kung mai-report na, kung sa gobyerno na galing na ito ay fake, mabilis ma-take down kung sakali man. Kasi tama ho, that's what we're pushing for. Ang gobyerno nga ho, willing na kami ang magsasabi, kami na magsa-certify na fake news to. So pag halimbawa ho, kakasuhan kayo ng content creator na hindi naman fake news to, willing ho ang gobyerno na kami na magsabi na, hindi, kami ang nagpa-take doon. Kung may kakasuhan kayo kami. Kasi walang kinalaman ng platform dyan. Kasi ang mangyayari ho kasi, may evaluation process silang sarili, ang mangyayari, baka sila yung mabalikan, kaya matagal daw. So we're trying to eliminate and propose measures para mapabilis na yan. At talagang government would do everything para mapabilis yung proseso na ho na yan. Even carry on the responsibility na tayo ang nagdi-determine at tayo ang nag-certify if particular news is fake news, a particular video is computer generated. Ganun ho. Kasi yung na-experience natin dyan it doesn't violate community standards. Parang ganun yung sasagot sa iyo So parang ang hirap masyado silang close doon sa definition nila ng which violates community standards at anong hindi. Kaya doon parang doon tumatagal kahit ilang beses mo nang i-report. Ulit-ulitin. Oo. Pero maganda po yan na halimbawa for mga ganyang mga medyo sensitive, like government officials or yung mga, siguro yung mga influencers din kasi sila mabilis nakakalat 'di ba? So parang kung sila yung napeke, medyo malaki din yung effect doon, yung mga politicians. So siguro parang talagang dapat nasa sala talaga kung sino yung dapat i-prioritize din na natignan na ma-take down agad. Tama ho, kasi naiintindihan din natin sa parte nyo mga influencers and celebrities, yung reputational damage din ho. Naapektuhan. So, very sensitive din ho ang DICT dyan. Okay. So, again, one part of the discussion din ho is, sige, we'll work within your system, evaluate nyo, pero in the meantime, baka pwede nyo munang i-hide para hindi, to remediate yung reputational damage. So, we're pushing, sama-sama tayo manalangin na we're pushing na, kasi kung kakausapin nyo naman yung mga representatives dito sa Pilipinas, naiintindihan nila yung sitwasyon. The problem is, lahat ini-escalate doon sa US-based company as discussed doon sa TRICOM. Lahat ini-elevate doon. Pati yung, kasi even yung community standards, we're pushing that. Since this is the Philippines, kailangan i-address nyo rin at saka i-tailor fit nyo rin yan doon sa mga particular concerns and challenges dito sa Pilipinas. Kasi magkakaiba naman yung natin kultura mo natin Diba? Magandang suggestion yan, Asek, yung dapat I-customize. iba-iba. Customize community standards depending sa bansa.
Tama po. Kasi una, talagang, halimbawa, nakabase kayo sa, sabihin na natin, alam naman na lahat na dinisclose na that they are based in the US. That's already an established democracy. How about a growing democracy like the Philippines, na iba rin yung kultura? At saka medyo tayo, hindi tayo kasing liberal nila na konting kibot kaso. Tayo medyo yung culture natin medyo conservative. Pa. Oo. Asek, balikan ko lang yung app. Ito bang specific app na to? Are we just gonna use it for election or even after election? Gagamitin po natin ito. And yung budget po natin for updating the system, kasi alam na natin pag may technology, may kaakibat na dapat up-to-date yan dahil nga AI po ang kalaban natin dito. Tama ho. Actually, we're looking at procuring the system on either we procure the system with a warranty for a long period. Kasi tama kayo, hindi lang sa election gagamitin to. Marami hong gamit at saka use case scenarios tong system na ipoprocure na ho natin na to. And second, baka ho pwedeng on a subscription. Pag halimbawa hindi ho talaga pwedeng ganon or mas mura naman yung isang mode na we acquire this on a subscription basis, baka doon ho tayo pumunta. Ano But po- we'll make sure that it is constantly updated po. Okay, last na lang po sa amin, Asek, medyo napahaba po yung ating discussion. Pag Okay. Very social interesting eh. Alam mo, pag Oo. social media disinformation and fake news, talagang kulang ang oras. Asek, paano po yung magiging sukatan at batayan natin na successful yung app? Anong indicators po yung gagamitin ninyo? Talagang ito yung mga ang magiging mga KPI or key performance indicators. Key performance indicators mo natin talaga is the number of unang-una ho yung volume, kung gaano siya kabilis mag-scrub, and pangati accuracy niya, kung talagang detect ba talaga niya is yung mga AI generated din na mga deepfakes na videos at saka mga hindi lang ho videos pati mga photos, computer generated photos, pati mga mga voices. Kasi nagagamit nila yan. Oo, totoo. Yun yung kinukwento kanina ni Ruth dito. Asek, makikibalita kami sa susunod na linggo, tungkol po dito sa scam detector app po. Sana makita na natin. Ng gobyerno. Oo. Sana ma-experience natin yan kung paano gagana po yan. Balitaan po tayo, Asek. Maraming salamat po sa oras. Of course, ma'am. Thank Sige you. po, sige po. Good morning po. Good Good morning. morning. Yan nga po si Asek Aboy Paraiso.